Hello guys, welcome back to my channel. So, i-share ko sa inyo yung experience ko kahapon. So, meron akong nakuhang booking. Ito ay galing sa isang contractor. So, isa sa kanyang mga kinontrata kahapon ay yung mga aircon ducts. So, ito yung mga daluyan ng hangin sa mga buildings at mga shopping malls. So, itong tao na to, problema, wala pala siyang tao. So, one-man team siya sa kanyang kumpanya according dun sa mga kapartner niya sa kumpanya. Which is, nakausap ko rin nung dumating ako dun sa mall na pinagbabaan namin. So, kahapon, medyo relax na ako. First two bookings ko, maganda. Kaya nung nakuha ko siya pangatlo, nakaschedule siya ng 4:30 PM. Nakuha ko siya alas 3 pa lang. So, ang aga kong dumating doon sa pick-up location, 3:30. Noong tinatawagan ko siya, hindi siya sumasagot. So, yun pala, meron na kakaiba na ako nararamdaman. May hidden agenda pala to. Pagkakuha ko ng booking, tinawagan ko agad. Ayaw sumagot sa phone. Nag-text ako, tinatanong ko kung ano ikakarga. Sabay sabi niya, yun nga yung mga ducting nga. At maya nag-text, tawag ka, sabi sa akin. O sige, tawag naman ako. So yun nakiusap nung tinawagan ko siya. Pwede ba pick upin mo to ng 4:30 pero alas 8 mo i-deliver dun sa mall na ito sa Santa Rosa. Sabi ko, boss, may waiting time yan. O sige, sige, pag-usapan natin mamaya. Sabi ko, boss, yan sa 2,000 kilos, 200 per yan. Okay naman sa kanya. So, pumunta na ako dun sa pick-up location, maaga, 3:30, mga alas 4, starting na kami ng loading. Tapos kami mag-alas 6. Napakadami kasi ikinarga. And dahil marami naman taong nagkakarga doon sa publication area, nakatulog ako sa sakyan. So bago mag-alas 6, nung tapos na kami mag-load, ang dahil pa lang ikinarga. So, walang problema sa akin maghintay kasi medyo maganda kita, kaya kumota na ako. Pandagdag ko na lang to. Pwede na nga ako umuwi ng maaga eh. So, habang nandun na ako sa mall, naghihintay ako, dumating ako doon ng mga alas 6:30 yata. Yan. Sabi nito nag-book alas 8 daw ang start pagbaba. So, bigla niya akong kinausap ulit. Sabi niya, pwede ba ikaw na magbaba niyan? So, kami dalawa doon ng helper ko. Sabi niya, dadagdagan ko na lang yung bayad sa'yo. So, lumalabas na mga 550 pesos yung madadagdag doon sa booking fee. Sa totoo lang, lugi pa ako doon kasi yung waiting time. Ang dami kong waiting time hindi lang 4 na oras eh. So pumayag na nga lang din ako, pinagbigyan ko na tong customer. Pero sabi ko sa kanya, sige boss, pero lang kami point to point kung saang loading bay ko yan ibababa, dun lang, hindi ko na yan ipapasok sa loob or isasalansan pa. Ang lalaki ng mga items niya, mga aircon ducts sa mga building yun, nakikita nyo sa kisame sa ceiling, malalaki yun, diba? So ganun. Mga plain sheets pa ito. Medyo nakahulma lang pero hindi pa sila assembled kaya ang dami maninipis na magkakapatong. So ngayon, ito na nga, waiting ako 8 o'clock. Tinawagan ko yung contact person na sinabi niya, yung pala 9 o'clock pala ang start ng drop off. Hindi naman ako sanay sa mall na ito, no? Okay, sabi ko sa contact person, no problem waiting sa akin. Maghintay lang ako. Importante mai-drop off na natin yan. So ngayon, pagdating ng alas 9, subcontractor lang pala itong kausap ko. Ito nag-book sa akin. At yung direct contractor ng mall is nandoon din. So ito na, galit na ngayon si contractor. Sabi niya, walang niya itong tao na to. Tatayo ng kumpanya, wala siyang tauhan kahit isa. So kami pa ang pinapakiusapan niya sa mga ganitong bagay. Sabi ko, paano yan? Sinong mga nagbababa nito pag meron siyang ganitong order, mga delivery? Di lalamove. So siguro napapakiusapan niya yung mga ibang lalamove na o kaya yung iba parang natatrap na. Kasi ganun yung style niya eh. Yung bang tatawagan mo, hindi sagot, text ka, hindi agad mag-reply. So parang nai-stuck ka sa kanya eh. Tapos medyo hindi maganda asal yung tipong pa. Boss, ito yung GCash number ko para pagbayad mo mamaya. Baba mo muna, ganun yung mga reply niya sa text. So pinalalahanan ko siya nung alas 6 pa lang, sabi ko,
Boss, ano lang to ha, kung saan lang loading area or receiving area, doon ko lang to ibababa, hindi ko to ipapasok sa loob. So ito na nga, yung palang direct contractor, naka-partner niya sa business, nagagalit na yung mga tauhan kasi napakalayo daw ng pagpapasukan sa loob ng mall simula sa loading bay. Hindi lang mga 300 meters na lakad, ang bibigat ng mga dadalhin. So ibig sabihin, yung ibinababa namin, wala rin magpapasok sa loob. So, good thing yung contact person is nandun na. So, siya na yung na problema na kung paano gagawin doon. At syempre, kinontak niya tong nag-book sa akin. At ito naman nag-book sa akin, galit na galit. Nagkaintindihan na raw kami, magdadagdag daw siya, ba't daw hindi ko ipinasok sa loob. Alas 6 pa lang, nag-remind na ako sa kanya na hindi ko yan ipapasok sa loob dahil napakabigat at napakadami. So, ito mga kalala, paalala lang ito sa mga taong ganito. May mga taong balasubas din talaga, yung mga walang hiya. Pati sa the way na pakikipag-usap, parang tauhan nila tayo na nung bandang huli, nagagalit na nga siya sa akin sa mga text niya. Kung kailangan ko daw ng mas maraming pera, sana sinabi ko daw. So, sorry siya hindi ko prepare yung pera niya kaysa doon sa sobrang hirap at pagod na ipapasok yung sa loob nung anong pagtatrabahuhan nila. At saka kailangan matuto din siya, di ba? Kailangan niya makahanap ng mga lalamove driver na kagaya natin na hindi magpapabuli sa mga kagaya niya. And yun lang mga kalala, lahat ng mga experiences natin gusto natin i-share dito para magkatulungan tayo. Sige mga kalala, ingat sa biyahe.